Nais kong basahin sa isang version ng Marcos chapter 1, verses 14 to 15. Mas gusto kong gamitin itong version na ito. Sabi dito, ngayon, pagkatapos na maaresto si Juan, ay pumaroon si Jesus sa Galilea, na ipinangangaral ang mabuting balita ng Diyos at sinasabi, ang takdang panahon ay natupad na at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi na kayo at magkaroon kayo ng pananampalataya sa mabuting balita. Okay, medyo balik-aralan tayo sandali doon sa nakaraang sermon ni Pastor noong nakaraang linggo. For the benefit of those who have not attended or who have not heard what Pastor Rene preached last Sunday, medyo mag-review lang po tayo. Una, meron pong tatlong katotohanan tungkol sa ugnayan. Sabihin natin, ugnayan. Relationship. Ano yung ugnayan ng magandang balita sa kaharian ng Diyos? Kasi marami ngayon na nagpipreach, hindi kaharian ng Diyos ang pinipreach. Kaharian ni Eddie Villanueva. Kaharian ni Kibuloy. No? Dapat kaharian ng Diyos. Naintindihan niyo po? Tatlong katotohanan tungkol sa ugnayan o relasyon ng magandang balita ni Kristo sa kaharian ng Diyos. Okay, number 1. Napag-aralan natin last Sunday. Number 1, itinakda na ng Diyos ang panahon na ang kaharian ng Diyos ay abot kamay na ng tao. Sabihin natin, abot kamay. Abot kamay na ng tao dito sa mundo nang si Kristo ay nagsimulang mangaral ng magandang balita. Sabi ng verses 14 to 15, ngayon, pagkatapos na maaresto si Juan, ay pumaroon si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang mabuting balita ng Diyos at sinasabi, ang takdang panahon ay natupad na at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Napag-aralan natin noong nakaraan na ang kaharian ng Diyos pala ngayon ay hindi na malayo. Ang kaharian ng Diyos ngayon ay abot kamay na. Sa Griego, yung malapit na ay at hand or abot kamay. Si Brother Junar, malapit sa akin pero hindi siya abot kamay. Si Tatay Francis, malapit sa akin at abot kamay. Nakita niyo ang kaibahan? Pwedeng malapit pero hindi abot kamay. Pero pwedeng malapit, abot kamay. Sa madaling salita, ito ang magandang balita. Ang kaharian ng Diyos ay hindi napakalayo. Di ba kayo natutuwa? Itinakda na yun ng Diyos nung nagsimulang mangaral si Kristo ng magandang balita. At hanggang ngayon, ipinapangaral natin yung ipinangaral ni Kristo at sa tuwing ipinapangaral natin ang magandang balita, inilalapit natin ang alin? Inilalapit natin, hindi yung fellowship natin, hindi yung ministry natin. Yun ang pagkakamali ng marami. Tandaan niyo yan mga kapatid. Whenever we preach the good news, hindi yung fellowship natin. Kasi karamihan pag nagsishare, alam mo, sa ganito kami dumadalo alam mo, yung church namin alam mo, marami na kami miyembro, ang laki ng offerings namin That's not the good news. Hello? Naintindihan niyo po? Kapag ipinapangaral natin ang magandang balita ni Kristo, inilalapit natin ang kaharian ng Diyos sa mga tao. Kaya kung hindi natin isi-share ang magandang balita, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, hindi mo inilalapit ang kaharian ng Diyos sa kanila. Naintindihan niyo mga kapatid? Unawain ninyo yung salita ng Panginoon. Kaya gusto mo maging malapit ang kaharian ng Diyos sa mga mahal mo sa buhay, ibahagi mo magandang balita ni Kristo. Dahil nung nagsimulang mangaral si Kristo, itinakda ng Ama, ang kaharian ng Diyos ay hindi na malayo.
abot kamay na. Palakpakan ng Panginoon. Napag-aralan natin una sa lahat na ang itinalaga ng Diyos na panahon para kay Kristo na magsimulang mangaral ay nung siya ay 30 anyos na. Ang Panginoong Jesucristo, 3 taon lang mahigit nagministeryo. Pero sa loob ng 30 taon, hindi pa siya nangaral, hindi nagpagaling, hindi bumuhay ng mga patay, hindi gumawa ng himala. Why? Dahil hindi pa yon ang itinakdang panahon. Ang ating Panginoon, sa tuwing kikilos siya, kumikilos siya ayon sa itinakda ng kanyang Ama sa kanya. Hindi natin katulad, madalas pinangungunahan natin ng Diyos. Mas marunong pa tayo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang marunong pa sa Diyos. Panginoong Jesucristo nga, Diyos na nagkatawang tao, naghintay ng 30 anyos bago nagpagamit Naintindihan niyo po? Naghintay kami ng 19 na taon, nasa Saba kami. Nandun kami sa kasuluk-sulukan. Binabaha kami dun. Bago kami dinala ng Panginoon dito. 19 years. Hello. Pangalawa, natutunan natin, ang priority ng Panginoon ay ibahagi magandang balita ng kaharian ng Diyos. Amen? Ikaw, anong priority mo? May mga Kristiyano ako narinig. Sa totoo lang, may mga Kristiyano ako. Pag tinanong mo, Brad, anong priority mo? Pastor, ang priority ko, yumaman ng yumaman. That's not the priority of Jesus. Ang Panginoon, nung dumating ang takdang panahon ng mangaral, ang priority niya, ipangaral ang magandang balita ng Diyos dahil ang magandang balita ng Diyos ay tungkol sa kaharian ng Diyos. O, di ba? Seek first the kingdom of God. Kala natin yung seek first the kingdom of God, pera-pera. Seek first the kingdom of God, that is you share the good news. Dahil ang magandang balita ay tungkol sa kaharian. That's the priority of Jesus Christ. At kung tayo ay totoong alagad ni Kristo, ibig sabihin, ang magiging priority natin sa buhay ay ipangaral ang magandang balita ng kaharian. Diretsahang salita. Kung may iba ka pang priority sa buhay, checkin mo ang sarili mo, baka hindi ka pa totoong mananampalataya. Dahil pag totoo ka mananampalataya, si Kristo nakatira sa iyo, yung Kristong nakatira sa iyo, yun na nag-uudyok sa iyo kung ano magiging priority mo. But if you have any other priorities, well, check yourselves. Baka hindi ka pa totoong born again. Ako, diretsahan ako magsalita. Wala akong sino-sino dito, kay mayaman ka, kay politiko ka, kay sikat ka, wala akong pakialam. Basta sasabihin ko, kasi bago ako tumayo dito, ang prayer ko, Lord, ilagay mo sa bibig ko yung dapat kong sabihin at yung hindi ko dapat sabihin, wag mong hayaan lumabas sa bibig ko. Yun ang panalangin ko. Kaya bago nilalang na, ang Kristiyano, bago nilalang. Ibig sabihin, bago na priorities mo. Ako noon, nung hindi pa ako born again, 3 priority ko. Yumaman, yumaman, at yumaman. Pero nung ako'y maging Christian, ma-born again ako, si Kristo nanahan sa akin, lahat ng mga priority kong yung winasak ng Panginoon. At natutunan ko sabihin sa Kanya, Lord, not my will, but your will be done sa buhay ko. Yung pala ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Our priority is the good news. Kaya tayo nakikinig, lumalago, para magamit tayo, ipangaral ang magandang balita. Naintindihan niyo po? Praise the Lord. Pangatlo,
dapat nating tandaan na sa pag-share ng magandang balita, makinig kayo, ang kapangyarihan ay nasa magandang balita. The gospel is the power of God unto salvation to anyone who believes. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nandun sa mensahe. Kaya kung papalitan natin yung mensahe, walang kapangyarihan yon. Naintindihan niyo po? Hindi natin pwedeng palitan yung mensahe. Simula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa bumalik si Kristo, at hanggang ang mundong ito at ang langit ay nakatayo, hindi nababago ang mensahe ng magandang balita. Wala tayong karapatang baguhin ang mensahe ng Diyos. Alam mo sa akin, mas gusto ko pang dumalo ng isang church na kahit hindi masyadong marami. Basta yung mensaheng ipinipreach, tama. Aanuhin ko yung maraming miyembro, pagkatapos yung ipinipreach naman, hindi nakapagbabago ng buhay. Kaya lang yung mga tao pumupunta ron dahil iisa lang ang pakay, hinuhututan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hinuhututan. Alam niyo ba ibig kong sabihin? Walang gusto sa Diyos kundi blessing, blessing, bless me, bless me, bless me. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ka ganon. Dapat ang prayer ng Kristiyano hindi bless me, bless me. No. Dapat ang prayer ng Kristiyano, change me, change me. So yun na dapat, no? Pwede bang itaas natin ating kamay? Tingnan mo muna yung katabi mo, sabi mo, ito yung dapat na prayer ng Christian. Hindi bless me, bless me, bless me. Dapat, Lord, change me, change me, change me. Palakpakan ng Panginoon. Yung kapangyarihan, nando sa magandang balita, na si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay nabuhay muli dahil sa kasalanan. At ang sabi nga, naalala ko yung sabi ni Brother Ed, kung natatandaan ninyo, paano makikita na makapangyarihan yung mensahe? Hello, tingin sa akin. Lahat tingin. Kabataan tingin. Kababaihan, kalalakihan, tingin kay Pastor. Paano malalaman ng mga sinesiran mo, yung mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, kasamaan mo sa trabaho, mga kaklase mo, na yung mensaheng sinishare mo ay nandun ang kapangyarihan. Alam nyo ba? Paano malalaman? Dahil yung kapangyarihan nyo nakita sa buhay mo, binago ka. Naintindihan nyo? Kasi kung magsishare ka ng magandang balita na hindi ka naman nabago, kumbaga sa palakol, walang talim. Naintindihan nyo po? Naintindihan nyo po ba, mga kapatid? Ang kapangyarihan ay nasa mensahe na magandang balita at yung kapangyarihan yon na yung mensahe ay makapangyarihan dahil nakikita, ikaw ang unang binago ng Diyos. Ikaw ang unang binago ng mensaheng yon. Yun ang tunay na mananampalataya. Kaya sasabihin ko sa inyo, di ba na dumalo ko sa isang church na maliit eh. Basta yung pinapangaral, totoo eh. Ito, sasabihin ko sa inyo, kayo na lahat na dumadalo dito, huwag kayong magkasya na dito nyo lang bubuklatin yung Biblia ninyo. Mag-take notes kayo. Pag uwi nyo sa bahay, pag-aralan nyo yung siner ni pastor o ng ibang mga pastor natin dito o manggagawa. Tapos ipag-pray nyo, Lord, totoo ba yun? Hayaan nyo na ang Panginoon na mag-confirm sa inyo. Huwag kayong umasa lang sa amin. Paano kung magturo kami ng mali sa inyo? Mag-aral ka, kapatid. Okay? So dumako tayo sa pangalawa na relasyon ng magandang balita ng Diyos o ni Kristo sa kaharian ng Diyos. Number 2, na napag-aralan natin. Ang magandang balita ay tungkol kay kanino? Kay Eddie Villanueva? Kay Pastor Rene? Kay Kibuloy?
kay Kristo, di ba? Ang magandang balita ay tungkol kay Kristo na hari at Panginoon ng kaharian ng Diyos. Sinong hari ng Kingdom of God? Jesus Christ. He is Lord and King. Kaya alam nyo sa dinadaluhan natin, maging maingat tayo. Tingin lahat kay Pastor, kung kayo'y dadalo ng ibang gawain, make sure na sa pangangaral doon, pinapangaral ang kaharian ng Diyos dahil ang pinapangaral nilang hari at Panginoon si Kristo. Hindi tungkol sa pera. Naintindihan nyo? Yan ang pangalawa na natutunan natin. Anong sabi? Verses 14 and 15. Doon hindi tayo lalayo. Sabi diyan, ngayon pagkatapos na maaresto si Juan ay pumaroon si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang mabuting balita ng Diyos at sinasabi, ang takdang panahon ay natupad na at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Bakit sinabi ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay abot kamay na, malapit na? Na ipinangaral niya magandang balita. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat si Kristo at ang kaharian ng Diyos ay iisa. Kung nasaan ang hari, nandun ang kaharian. Kaya nga may kaharian, may hari. Kingdom of Saudi Arabia. Alisin mo yung hari ng Saudi Arabia. Hindi na kingdom yun. Kingdom of God. Bakit tinawag na kaharian ng Diyos? Dahil may hari. At ang hari, isa lang. Si Jesus. Ang hari at Panginoon ng kaharian ng Diyos. Naintindihan nyo? Kaya kung may maririnig kayo mga nangangaral na may iba pang hari, naku siguro, sarado nyo na yung TV nyo, radyo nyo. Sayang lang ang panahon ninyo. Kinakailangan sa pangangaral, si Kristo lang ang hari at Panginoon. Dahil si Kristo at ang kaharian ng Diyos ay iisa. Kaya ang sabi ng Panginoon ang kaharian ng Diyos ay abot kamay na. Bakit? Nandun siya. Where Christ is, there is the kingdom of God. May mga churches na nangangaral sila ni hindi mo marinig si Kristo. Na minsan umattend kami ni Pastora ng seminar, maghapon, Christian seminar daw yun. Abay, ako'y hanggang tanghali lang. Alam niyo kung bakit? Kami ni Pastor at hanggang tanghali lang. Okay, maingay ha. Inantay ko lang na maglibreng lunch. Sayang eh. Pero alam niyo, that's not a Christian seminar. Alam niyo kung bakit? Ni minsan si Kristo hindi binanggit. Mag-ingat kayo. Kayo na may mga TV, may mga internet, nakikinig kayo sa kung kani-kanino mga preacher. Tingnan ninyo na si Kristo talaga pinangangaral. Tingnan ninyo na si Kristo talagang hari at Panginoon. Dahil kung hindi, huwag niyo nang pag-aksayahan ng panahon at oras. You're just wasting your time. Dahil ang kaharian ng Diyos at si Kristo ay isa. Sapagkat kung nasaan ang kaharian o nasaan ang hari, nandun din ang kaharian ng Diyos. Palakpakan ng hari. Palakpakan na malakas ang hari at Panginoon. Ibalik sa Kanya lahat ng papuri at kaluwalhatian. Si pastor, ang trabaho ni pastor, ituro lang kayo sa hari. Yun ang trabaho ng pastor, ng preacher. Ituro kayo sa hari. Hindi ko tinuturo kayo sa akin, dahil sa akin wala kayong mahihita. Kaya pag lalapit kayo, Pastor, pautang ng pera, pumunta ka sa hari. Dahil ako wala akong papautang sa'yo. Tatawanan kayo, pero totoo, di ba? Kay purihin ng Diyos, natutunan natin na ang magandang balita, makinig kayo dito kasi marami nagkakamali sa mga pagsisharing
Ang magandang balita, hindi lamang nito pinapahayag o pinoproklama na si Kristo ay tagapagligtas. Kalimitan kasi pag nagsishare tayo, ito mali na maraming Christian. Kinig, tanggapin mo si Kristo at ililigtas ka sa mga kasalanan mo. Ililigtas ka sa impyerno. Sumunod ka sa panalangin ito. Dahil sumunod, o ligtas ka na. Sa langit ka na pupunta dahil sumunod ka sa panalangin ko eh. It's not the way. You want to be an effective sharer of the kingdom of God, of the good news? Makinig kayo. Ang magandang balita, hindi lamang pinapahayag na si Kristo ay tagapagligtas, kundi si Kristo ay Hari at Panginoon. Doon tayo nagkakamali. Binabawasan natin. Tapos sasabihin natin, full gospel tayo. Ano kayo? Baptist? Methodist? Hindi. Full gospel kami. Full gospel, pagkatapos binabawasan mo yung salita ng Diyos. Sinishare mo lang si Kristo tagapagligtas. Pero hindi mo binabahagi na siya'y tagapagligtas para maging Panginoon at Hari mo. Kasi akala natin, ang full gospel, ito mali na maraming Christian, no? Itutuwid natin, ha? Ano kayo? Full gospel. Bakit kayo full gospel? Naniniwala kami sa speaking in tongues. Mga ganun no? Kayo, naniniwala sa speaking in tongues? Hindi. Hindi kayo full gospel. Maybe 1/4 gospel lang kayo o 1/2 gospel lang kayo. O maaaring no gospel. Mali yun. Mali. Pag sinabing full gospel, ibig sabihin yung buong magandang balita, hindi mo binabawasan. Pag isinare mo na si Kristo ay tagapagligtas, dapat mo rin sabihin sa tao na si Kristo hindi lamang tagapagligtas, kundi dahil ililigtas ka ni Jesus, gusto ni Kristo maging Panginoon mo at Hari siya. Hindi na ikaw maghahari sa puso mo. Kumbaga sa madaling salita, yung manibela ng puso mo, isusurrender mo na sa Kanya. Si Kristo, ayon sa magandang balita, hindi lamang tagapagligtas, si Kristo ay Panginoon at Hari din. Alam niyo kung bakit? Makinig. Dahil kung si Kristo ililigtas lang tayo at hindi siya magiging hari na kokontrol ng buhay natin, magpapatuloy tayo sa kasalanan. Bri mo, iniligtas ka, pagkatapos nandun ka pa rin sa mga bisyo mo. It's what you call inconsistent. Hawakan mo kamay ng katabi mo, sabi mo, si Jesus. Come on, tingnan mo sa mata. Si Jesus, hindi lamang tagapagligtas. Siya'y Panginoon at Hari na kokontrol na ng manibela ng puso mo. Yun ang full gospel. Palakpakan ng Diyos. Kaya ako, pag nagsishare ako ng magandang balita, hindi ko sinasabi na binayaran ni Kristo ang kasalanan mo. Hindi ko lang sinasabing ganun. Binayaran ni Kristo ang kasalanan mo para, tingin kay Pastor, para yung buhay mo, isuko mo na sa Kanya. Binigay niya yung buhay niya sa'yo, ang nais niya, ibigay mo rin yung buhay mo sa Kanya. Kaya ako naniniwala, mga kapatid, ang totoong Kristiyano, hindi na ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo. Meron ng Kristo nakatira sa iyo na doon ka nagtitiwala at umaasa para ang buhay mo'y baguhin. Naintindihan niyo po? Kasi may mga tao na dumalo lang ng fellowship, akala nila Christian na sila eh. But it's not yet late, hindi pa huli ang lahat. Maaari siguro, hindi mo pa totoong sinusuko ang buhay mo kay Jesus. You know, Christ did not die for nothing.
Narinig niyo yung sinabi ni Pastor? Si Kristo hindi namatay at nabuhay muli para sa wala. Si Kristo ay namatay at nabuhay muli, hindi lang para bayaran ng kasalanan mo, kundi siya nang kokontrol ng buhay mo. Alam mo, sa totoo lang, napakaganda sana ng mundo kung ang lahat ng tao dito kinokontrol ni Kristo. Hindi na natin kailangan ng isang Duterte pa. Di ba? Dahil pag lahat ng tao kinokontrol ni Kristo, wala ng chismis, wala ng inom-inom, wala ng loto-loto. Tanungin ko kayo, tingin kayo Pastor, palagay niyo ba kung si Kristo na buhay ngayon, let's say, nandito sa atin, sa palagay niyo ba, pagbaba niya mamaya, tataya sa loto yon? Imagine niyo. O pagkatapos ng service, Pastor, diyan ka muna, may inuman kami ng mga kumpare ko mamaya. Aber. Are you listening? Kaya nga si Kristo, hindi lang tagapagligtas, inililigtas ka para siya na maghari sa iyo. Yun ang full gospel. F-U-L-L. Pero kapag sinabi mo lang na si Kristo ay tagapagligtas at hindi mo sinabing Panginoon at Hari ng buhay mo, nakokontrol na sa iyo, full gospel din yun, kaya lang hindi F-U-L-L, F-O-O-L. Naintindihan niyo po? Alam niyo, it's high time na maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pagiging Christian. Alam niyo, nakalulungkot, ang dami palang umaattend ng church ngayon. Hindi nila alam ang tunay na kahulugan na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng ma-born again. Si Pastora, may kilala, o may kilala kami, ang laki ng church niya. Worldwide ang church nila. Pero nung makausap ni Pastora, doon nakita ni Pastora, hindi naintindihan ang kaligtasan. Kaya hindi porke malaki ang church, ibig sabihin, lahat ng miyembro nun ay ligtas. Alam nyo, sa totoo lang, makinig kayo, napakaganda malaki ang church natin. Pero mas maganda, malaki na ang church natin, lahat ng dumadalo doon, may kaligtasan, palakpakan ng Panginoon. Dahil, naintindihan ang magandang balita. Kaya ang magandang balita, mga kapatid, hindi lang si Kristo tagapagligtas. Tingin sa akin, si Kristo ay Panginoon din at Hari ng buhay mo. Niligtas ako ni Kristo, sa langit ako pupunta. Sabi nga ng Panginoon, tawag ka sa akin ng tawag ng Panginoon, di mo naman ako sinusunod. Aber? Panginoon, sumusunod naman ako sa iyo. Pag linggo, nasaan ka? Walang sumagot. Hello? Palagay mo ba si Kristo, pag may nag-offer sa kanya, bibigyan kita ng tripling tubo o tripling komisyon. Huwag ka lang umattend pag linggo. Palagay mo si Kristo, pupunta ron? O doon siya sa gawain ng Panginoon? O kayo ang nakakalam niyan, kayo sasagot niyan. Palagay mo ba pag linggo si Kristo pupunta sa swimming? Pupunta sa gimmick? Nung kami ni Pastora, hindi pa si Kristo namumuhay sa amin. Pag linggo, pag may mag-aaya sa amin, mother ko na una na born again, tsaka yung kapatid kong babae, pupunta nga kami sa bahay, tara, church tayo. Anong sagot namin? Sige. Pag-alis nila, sabihin namin, hindi pagkakakwartahan yan. Pero alam nyo, purihin ng Panginoon, nung si Kristo nagsimula maghari sa amin, sinuko namin ang buhay namin kay Jesus. Kahit hindi na kami ayain. Hindi na kami kinakailangan kalad ka rin pa. Tanungin kita, ikaw ba kinakailangan bang kalad ka rin ka pa ng asawa mo, ng anak mo, ng mga kamag-anak mo para lang mag-church? Pag ganon, something's wrong with you. Dahil nung kami ni Pastora na born again, si Kristo na naan sa amin,
Hindi na kami kinakailangan kaladkarin pa o kami konsensyahin pa. Kami na mismo nagkukusa. Yung church namin sa may Magallanes, sa Makati, attend kami ng alas 7 ng umaga. Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti nga dito, 9:30 eh. Tapos sabihin mo sa kanya, bulungan mo, bakit nahuhuli ka pa? Kami ni Pastora, nung na-born again, ang church namin sa Magallanes, sa Makati, aalis kami, ang service namin ay alas 7 ng umaga, aalis kami ng Montalban, alas 5 na madaling araw. Kasi, pag tutukan na born again, di ba, wala sa yung oras eh. Ba't naman yan? Aga-aga! May nagsuggest sa akin, Pastor, mainit. Agahan natin ang service. Naku po, hindi ko lang masabi sa kanya. Pag ginawa natin yun, naku, ang dami magpoprotesta. Baka lalabas na dyan, may placard na, ibagsak si Pastor! Pero alam mo, sa totoo lang, pag si Kristo nasa iyo, hahanapin mo talaga ang Panginoon. Palakpakan ng Diyos. Sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong, wala na ang dating, siya ay correct. Alam nyo pala eh. Kaya lang, kung sinasabi mo yun, bakit may mga nagsasabi no na hindi nababago? Si Pastora, madalas ako kinokorek. Alas 9 ang time ko bilang lupon, minsan nalilate ako, nahihiya tuloy ako sa Panginoon. Dahil alam mo pala, pag totoo kang born again, hello, tingin kay Pastor, darating ka sa oras. Hello. Andiyan ka ba? Hello. Naintindihan niyo? Mabuti na lang yung oras namin sa barangay, medyo late. Kaya pag dumarating ako doon, medyo pasado alas 9 na, doon alas 9 pa lang. Pero nahiya ako sa Panginoon, nahiya ako kay Lord eh. Alam mo yung totoong born again, yung totoong nasa kaharian na ng Diyos, na si Kristo nag-ahari sa Kanya, marunong ka nang mahiya sa Diyos. Right? Hindi ka tulad dati, wala pa si Kristo, hala, bira, sige, sige lang. Sasabihin ko yung gusto ko sabihin, bahala na kung sinong tamaan, sinong masaktan, di ba? Pero pag ikaw ay totoong Christian, si Kristo nag-ahari sa'yo, minsan nasasabi mo, Lord, bakit ko ba nasabi yon? Panginoon, patawarin mo ako, baguhin mo yung bibig ko. Palakpakan ng Panginoon. Dahil si Kristo sa kaharian ng Diyos, sa magandang balita, hindi lang siya tagapagligtas, si Kristo'y Panginoon at Hari din. Right, Brother Buboy? Okay? Alam ni Brother Buboy yun? No, Brad? Okay. Alam nyo, ito pa, may dagdag ko pa. Bago ako dumako doon sa ikatlot, magtatapos na tayo. Alam mo ba na ang tao para maligtas, hindi lamang nagtitiwala ka kay Kristo, yung ginawa niya sa krus, na yun lang ang kabayaran ng kasalanan mo. Hindi ka lang nagtitiwala doon sa ginawa ni Kristo para iligtas ka. Alam niyo sabi ng Bible, if you confess Christ as Lord, sabihin natin confess. No? Pag sinabing confess sa Griego, tinuro ko sa inyo, ay homologesis. Ang ibig sabihin, you agree with God. Pag nagko-confess ka, pag pinapahayag mo, nag-a-agree ka sa sinasabi ng Diyos. Na na si Kristo hindi lamang tagapagligtas, kundi si Kristo ay Panginoon at Hari din. Ba? Marami kasing tao nag-a-agree sila na si Kristo tagapagligtas, pero pag sinabi ng Diyos, si Kristo, hindi lang tagapagligtas, Panginoon din siya at Hari ng buhay. Hindi, Lord, Hindi, Lord. Pag ganun ang attitude natin, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo papasok sa langit pag namatay tayo.
Marami kasing tao, gusto nila si Kristo, tagapagligtas lang, pero ay nilang Panginoon ng buhay. Lord, ligtas mo ako, sige. Gusto kong pumunta sa langit. Huwag mo pakikialaman ang bisyo ko. Huwag mo pakikialaman ang mga relasyon ko. Huwag mo pakikialaman yung mga lakad ko. Ba? Hindi po pwede yun, mga kapatid. Dahil pag si Kristo, gusto mo talaga maligtas, hindi ka lang magtitiwala na iligtas ka niya, yung ginawa niya sa krus, kundi isusuko mo ang buhay mo sa Kanya bilang siya nang maghahari sa iyo at kokontrol ng buhay mo. Ibig sabihin, si Kristo, ikakapamuhay niya yung buhay niya sa iyo. Christianity is letting Christ live His life through you. Tandaan niyo yan. Ang Kristyanismo, hinahayaan mo si Kristo, tingin sa akin lahat, hinahayaan mo si Kristo na ikapamuhay niya yung buhay niya sa iyo. Kaya nga ang totoo naliligtas, hindi lang, Jesus, mahabag ka, iligtas mo ako, ako'y makasalanan. Kasama sa kanyang panalangin, Jesus, maghari ka na sa akin. Ikaw nang kumontrol ng buhay ko. Kasama yon. Sinusuko ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Sa bibig ko, sa isip, sa aking mga attitudes, sa aking mga ginagawa, you let Christ live His life through you. Kaya sabi nga ni Pablo, hindi na ako nabubuhay dito sa katawang ito, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. That is Christianity. Pero yung sinasabi mong Christian ka, pero ikaw pa rin ang nabubuhay sa sarili mo, hindi Christianity yon. Ang tawag doon, churchanity. Sabi mo, churchanity. You just go to church, pakitang tao. Ayoko mamuhay ng pakitang tao. Gusto ko maging totoo, di ba? Tama? Sino sa inyo gusto niyo maging totoo, hindi plastic? Taas ang kamay. Hayaan niyo si Kristo. Sabihin niyo sa Kanya, Panginoon, Ikaw na mabuhay sa akin. Ikaw nang kumontrol ng buhay ko. Dapat ganun. Naunawaan niyo, mga kapatid? Okay. Ngayon, I have 10 minutes more. Pero I'll try to finish later than 10 minutes. Kaya nga kapag halimbawa, ang isang tao, pinahayag mo na si Kristo ay Panginoon na tagapagligtas, ang ibig sabihin, pinuputol mo na anumang kaugnayan mo sa anumang bagay o kanino man na itinuturing mong Panginoon dahil hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Listen, church. It's either ang Panginoon mo ay pera o si Jesus. Hindi pwede. Kailangan isa lang. Siloso ang Lord. Kaya yung sabi ng isang Kristiyano sa akin, Pastor, gusto kong yumaman. Wrong. That's not our priority. Kung sinasabi mo ang priority mo, hanap buhay mo, profession mo, o kung sinasabi mo, ang Lord mo ay profession mo, ang hanap buhay mo, tapos sasabihin mo, Panginoon mo si Kristo, hindi pwede yun. Dahil ang puso ng tao, nilalang ng Diyos. Makinig, tingin sa akin, nilalang ng Diyos ang tao na sa puso natin, isa lang ang dapat nakaupo. Kaya kapag hindi si Kristo nakaupo dyan, may ibang nakaupo dyan. Hello? It's either yung hanap buhay mo, yung pera mo sa bangko, yung mga ari-arian mo, yung cellphone mo. Maraming kabataan kasi ngayon ang nakaupo sa puso nila, yung cellphone nila . O subukan mo, pagising sa umaga, anong hawak? Pagtulog sa gabi, anong hawak? Sino nakaupo sa puso niya? That's it. Hindi pwede. May mga tao na ang nakaupo sa puso nila, bisyo nila. Mga kapatid, magising tayo sa katotohanan, Jesus is Lord and King. Hindi siya papayag na may kaagaw.
Alam mo, nagulat ako sa Panginoon. Nung siya ginawa kong Panginoon ng buhay ko, nung sinabi ko sa Kanya, Lord, hindi na ako masunod, ikaw na masunod. Nagulat ako, ginawa niya akong pastor. Hindi ko pala alam, may calling pala akong pastor. And I have been pastoring magte-27 years na sa biyaya ng Diyos. At hindi lang ako ginawang pastor ng Panginoon. Pag sinuko mo pala buhay mo kay Lord, dadaling ka niya doon sa plano niya sa iyo. Kaya hindi tayo madala-dala ng Panginoon sa plano niya kasi tayo nasusunod. Hanggat ikaw ang nasusunod sa buhay mo, hindi ka madadala ng Panginoon doon sa gusto niya. Tandaan mo yan. Hindi lang ako ginawang pastor ng Panginoon. Ginawa niya ako matagal na Vice President ng San Mateo Montalban Ministers Covenant of Unity. Ngayon ay advisor na ako. Ginawa niya akong guidance counselor ng school na Lord Most High at saka chaplain. Ginawa niya akong lupon, tagapamayapan ng Burgos. At ako ngayon ang counselor ng Barangay Council for the Protection of Children. Lahat na may mga kaso sa Burgos na mga minor de edad dumadaan sa akin. Hindi ibig sabihin magaling si pastor. Si Jesus ang magaling. Ang ibig sabihin, kapag sumunod ka na isinuko mo buhay mo kay Kristo, siya paghahariin mo sa puso mo, dadaling ka ng Panginoon doon sa nais niya. At hindi ka niya dadalhin sa masama. Palakpakan ng Panginoon. Kapag ikaw ay kabataan, sinuko mo buhay mo kay Kristo, hindi ka magkakaasawa ng batugan na may bisyo ng adik na walang trabaho. Tandaan nyo yan. Bakit? Sinuko mo buhay mo kay Kristo eh. Lord, hindi ako masunod, ikaw magbigay ng mapapangasawa ko. Kaya maraming kabataan ngayon, sising-sisi. Bakit? Nag-asawa, walang trabaho ang asawa. Yung napangasawa, hindi Christian. Dati, naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ang napangasawa, hindi Christian. Binabawalan na siya mag-church. Pag nag-church ka, babanatan kita. Tapos, dahil walang trabaho, saan nakapisan? Sa mga magulang. Imbis na maging blessing sa mga magulang, pabigat. Kaya hindi nila makasundo yung biyanan nila, mga hipag, mga bayaw. Kasi kaagaw sila doon sa kabuhayan. Paano nag-asawa nang wala sa lugar, wala sa kalooban ng Panginoon? Bakit? Hindi nila sinunod si Kristo, ang sinunod nila sarili nila. Magising tayo, mga kapatid. Saminin natin yung buhay natin. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, nung panahon nila Pablo, ang isang Hudyo, hindi niya pwedeng i-confess na si Kristo ay Panginoon dahil sa Septuagint version, yung Greek version ng Old Testament, yung Lord ay kurios at ginagamit lang yon sa Diyos. Kaya kapag ang Hudyo, ikinonfess niya na si Kristo ay Lord o kurios, ang ibig sabihin, tinatanggap niya na si Kristo ay Diyos din. Mabigat yun. At kapag ikaw ay Hudyo, ikaw ay uusigin, sasabihin ng mga tao na you are blaspheming. Pamumusong yun. Narinig niyo mga kapatid, naintindihan niyo? At kapag ikaw naman ay hentil, makinig ha, hindi mo pwedeng i-confess si Kristo na Panginoon o Lord hanggat hindi mo itinatakwil yung emperor ng Rome na Panginoon. Kasi nung araw, emperador ng Roma ay Lord ang tawag nila. Kurios. Pinantay sa Diyos. Para sila maligtas, kailangan itakwil nila yung kinoconsider nilang Lord para sila maligtas. Ganon din tayo, mga kapatid. Tumingin kay pastor. Huwag kayo magsishare na ang tao at si Kristo tagapagligtas lang. Kinakailangan ang tao gawin niyang Panginoon si Kristo. At kinakailangan ng tao, wala siyang kikilalaning ibang Panginoon dito sa lupa maliban kay Kristo. Kaya hindi ba sabi niya sa lalaki mayaman?
Benta mo yung ari-arian mo, bigay mo sa may hirap. Bumalik ka dito at sumunod ka sa akin. Na ibig sabihin ng Panginoon, hindi ka pwede maglingkod sa kayamanan mo at sa akin. Kinakailangan i-give up mo ang isa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan i-give up mo ang isa. Amen ba? Naintindihan nyo? And then lastly, dako sa ikatlo, bilisan ko na lang po. Isa lamang, number 3, isa lamang ang isa lamang ang kondisyon na iniutos ng Diyos para maranasan ng tao ang kaharian ng Diyos sa buhay na ito. Ano yung kondisyon ng Diyos? Pakinggan natin. Ngayon, pagkatapos na mareso si Juan ay pumaron si Jesus sa Galilea na pinangangaral ang mabuting balita ng Diyos at sinasabi, ang takdang panahon ay natupad na at ang kaharian ng Diyos ay malapit na, magsisi na kayo. Sabihin natin, magsisi. Magsisi na kayo at magkaroon kayo ng pananampalataya sa mabuting balita. Makinig. Sa bagong tipan, ang kapahayagan ng Diyos o ang proklamasyon ng Diyos at kondisyon para sa tao na maranasan ang kapangyarihan at blessing ng kaharian ng Diyos, isa lang. Isa lang. Si Pablo, ito rin ay pinangaral. Si Pedro, ito rin ay pinangaral. Si Kristo, nung magsimula mangaral, isa lang. Para mo maranasan, maski ngayon, hindi nababago. Para mo maranasan, para natin maranasan ang blessing at ang power ng kaharian ng Diyos. Anong kondisyon ng Diyos? Magsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan, at sumampalataya ka, magtiwala ka sa magandang balita. At sa pananampalataya mong yon, napapaloob na ron ang pagsuko mo ng buhay kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang kondisyon, mga kapatid. There is no other condition. Wala nang iba. Magsisi ka, talikuran ng kasalanan. Anong kasalanan ang ginagawa mo ngayon? Alam mo yun. Talikuran mo. At isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Hayaan mo siya na maghari sa iyo. Sa aking pagtatapos, alam niyo mga kapatid, makinig kayo as I end up this series. Dahil itong Mayo, hindi mo na magpipreach si Pastor, hahayaan ko na sa ilang linggo ng Mayo, may mga i-assign tayong kapatiran, sila magpipreach. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-a-absent. Kasi minsan may mga Kristiyano na, di si Pastor na magpipreach, hindi mo na ako dadalo. Huwag ganun. Kaya si Pastor, kaya hindi. Dumalo ka. Kaya hindi ko i-announce sa inyo kung sinong preacher sa susunod na linggo. Confidential yon. At saka alam niyo, salita naman ng Diyos yun di ba? Okay. Sa aking pagtatapos, makinig ang lahat. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang magandang balita ni Kristo at ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi si Kristo ay namatay at nabuhay maguli, hindi lamang para iligtas sa makasalanan, kundi para maging Panginoon at Hari ng kanyang maililigtas. Naintindihan niyo po ba? Maliwanag po. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yon. Alam niyo kasi, yung ikaw ay mapasama sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin, pag ikaw ay mapasama sa kaharian ng Diyos, ang ibig sabihin, you are living in a sphere wherein Christ reigns as King. Ikaw ay nananahan sa isang kalagayan ng buhay na si Kristo ay naghahari sa iyo. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Kaya nga kaharian ng Diyos may hari. At kapag may hari, merong kaharian ng Diyos. Ulitin natin. Pag sinabing kaharian ng Diyos, merong. At pag sinabing may hari, merong. Pag sinasabi mong ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ibig sabihin si Kristo ang naghahari sa iyo. Hindi natin pwede paghiwalayin yon. No, mga kapatid? When you share the good news of Christ, pag nagbahagi ka ng magandang balita ni Kristo, wag mo lang sabihin sa tao na si Kristo tagapagligtas mo.
Ang ibig sabihin, si Kristo, ililigtas ka para siya na maging Panginoon ng buhay mo. Siya na masusunod sa buhay mo. Tama, Brad? Naintindihan niyo po? Mga kabataan, mga kababaihan, mga kalalakihan, yun ang ibig sabihin nun. Okay. Sa mga nandito ngayon na hindi ka tiyak na ikaw'y papasok sa langit. Kasi dapat pag Kristyano, kapag tinanong ka, pag namatay ka, saan ka pupunta? Dapat tiyak mo, sa langit ako pupunta. Makinig. Kung hindi mo tiyak na sa langit ka pupunta, makinig ka. Una, kilalanin mo makasalanan ka. Hindi ka mabait. Walang mabait. Lahat tayo nagkasala, hindi natin nasunod sa 10 utos. Kilalanin mong makasalanan ka. Pangalawa, malungkot ka sa mga kasalanan ginagawa mo. Dahil yun ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Malungkot ka, ibig sabihin, pag totoo ka nalulungkot, tatalikuran mo yung mga kasalanan mo. At hindi mo magagawa yan sa sarili mo. Hingin mo ang tulong ng Diyos na ikaw ay totoo magsisi. Dahil ang pagsisisi ay regalo ng Diyos. Hindi kaya ng tao magsisi. Makinig. Hindi kaya ng tao magsisi, kailangan niya ang tulong ng Diyos para siya magsisi. At pangatlo, isuko mo buhay mo kay Jesus. Hindi mo rin kaya yon. Hingin mo sa Diyos na tulungan ka, isuko mo buhay mo kay Kristo. Huwag kang magkasya na ibig sabihin namumuhay ka araw-araw na hindi mo tiyak, hindi mo hawak ang buhay mo. Huwag mong isuga ng kaisa-isang buhay mo. Kay bata, kay matanda, walang pinipili ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, behold, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Narinig mo magandang balita na si Kristo'y namatay, nabuhay maguli? Ito na ang panahon na dapat mong isuko ang buhay mo kay Jesus. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Alam niyo, dalawa lang ang aspeto ng ng kaharian ng Diyos. Makinig. Meron tinatawag na present aspect. Ano yun? Yung pangkasalukuyan na aspeto. Ano yun? Ang pangkasalukuyang aspeto ay yung si Kristo ay nabubuhay sa puso mo. Yun po, mga kapatid. Morris, paki-flash yung verse. Pakibasa nga po. Lahat. Look, sige, go. Ready, go. Sapagkat, saan? Yun ang present aspect ng kaligtasan. Si Kristo ngayon, naghahari na sa iyo. Siya na nasusunod. Siya na nagmamaniobra ng buhay mo. Siya may hawak ng manibela ng buhay mo. Bakit hindi mo isuko ang manibela ng buhay mo sa Kanya? Akala mo, kaya mo patakbuhin ng buhay mo, nagkakamali ka. Tingin kay pastor. Akala mo magaling ka, nakapag-aral ka, marami kang alam, nagkakamali ka. Isuko mo manibela mo ng buhay mo kay Kristo. At hindi niya ibabangga yung sasakyan. Yan ang present aspect. Si Kristo nag-ahari sa'yo. At yun may tinatawag na future aspect ng kaharian ng Diyos. Ano yun? Na si Kristo na nag-ahari sa lahat ng kaharian sa mundo. Pakibasa ng lahat. Pahayag 11:15. Ready? Read. At siya, tandaan ninyo mga kapatid, yung kaharian ni Pinoy babagsak. Kung si Duterte maging presidente, pagdating ng time, mawawala si Duterte. Kaharian ni Obama, babagsak yan. Kung sino man nalalabas sa eleksyon sa Amerika, darating ang panahon, ang mundong ito ay magiging kaharian ni Kristo. Si Kristo maghahari sa lahat ng bansa. At sino kasama niya maghahari? Yung mga ngayon, si Kristo naghahari na sa puso nila. Yun. Gusto mo ba makasama doon? Taas ang kamay. Sino gusto makasama doon? Sino gusto makasama? Alam mo, pag hindi ka nakasama doon, iba maghahari sa'yo, doon ka sa ano?
Hindi ko kayo tinatakot. Hindi tayo nagbibiruan dito. Sino dito gusto mo makasama ni Kristo naghahari pagdating ng panahon? Paghaharian ng mundong ito. Ano dapat mong gawin? Ngayon pa lang, papaghariin mo si Kristo sa puso mo. Palakpakan ng Panginoon.